Mot versus Six Threat. Dapat kay Six Threat daw ang kampyonato. At Akata binigay ang panalo kay Sak Maestro at hindi makapaniwala sa Mot versus Six Threat. Pero bago yan, huwag niyong kakalimutang mag-like and subscribe sa video na to para sa marami pang video. Maraming salamat. Noong November 23 nga ay naganap ang pangil sa pangil matira mayaman at magaganda rin ang undercard battle na MC sa laban na to. At kasama sa lineup ang Sak Maestro versus Akata. Tila daw sa laban na ito ay lumabas ang A-game na Sak. Ngunit sabi ni Akata sa kanyang live stream ay binigay na daw niya panalo kay Sak Maestro. At dagdag pa nga ng MC ay nag-freestyle na lang daw siya sa laban nila. Bisa ko! Lahi pang maruming basahan! Dito sa Luzon! Ayaw namin kayong kababayan! We don't give a fuck sa yung mga tragic na story. Every morning waking up without having any glory. Body shaking up kahit para sobrang groggy. Cause it's time to serve the boss. Magtimpla ka na ng coffee. React accordingly. Para dayuhan di ma-irate. Put your phones on silent and you put your pussy up on vibrate. Violate this bitch. Hands flat on let's brawl. Gusto mo stand up lang? Wanna take down so quick sprawls? He's got height. This bitch tall. Fat, wide, thin, small. His punchlines, I hit y'all like one size fits all. Tough guy with big balls, may six-pack yung body. E kung tadjakal kita sa bayag, meron bang six-pack yung ari? Mixed martial artist na yung schemes at kunwari, merong Steve Mazzagati, pati Big John McCarthy, dice ako'y Mario Yamasaki. Yung punchlines unnecessary, I drop bombs on Nagasaki at apakan mo yung skull hanggang turog at sobrang bloody tila. Ayaw bang mag-start nitong wasak kung Kawasaki? Alam ko na una pa lang na matatalo na ako kay Sak kasi sinend ko talaga sa kanya yung sulat ko para i-rebat niya na i-rebat at hindi siya maging mukhang kawawa sa laban namin dahil gusto ko makapagbagong buhay siya. So tingin ko yung regalo kong panalo sa kanya na yun ay sapat na para maging okay siya at hindi na ma-depress kasi kawawa naman talaga yung tao. At sa ibang balita naman, marami pa ring fans ang hindi tanggap ang pagkapanalo ni Mot at marami pa ring fans ang nagsasabi na niluto daw ang laban. Pero marami rin nagsasabi na nakapanood ng live na dikit daw ang laban at kahit kanino ay pwede mapunta ang kampyonato. Yung laban ni Mot at Six Threat, ano naman eh, either way, pwedeng manalo kahit sino para sa akin. Hindi siya ganun ka sinasabi kong scripted. Dinulol ko lang yung mga tao. Pero either way, pwedeng manalo si Mot, pwedeng manalo si Six Threat. Round 1 nila yung pinaka malakas para sa akin. Yung pinaka malakas nila yung round 1. Nung live, para sa akin kasi nung round 2, round 3 nila, medyo pares na silang nagkakamali. Pero mas matagal yung yung slip up ni Mot eh. Parang almost perfect yung laban. Talagang kung 100% yung pasya ng kompleto, nasa 90 plus yung yung laban na yun. Pero sayang, may mga may tapa sila eh. Pero okay na yung tapa nila kaysa doon sa mga pinagagawa ko. Ako talaga pumunta ako doon, di na nag-practice. Walang round 3. Pero ready ako mag-freestyle. Yeah. Para sa akin para sa akin nung laban na yun, nung live, pwedeng Mot. Pero sa ibang tenga, syempre pwedeng Six Threat. Usapan namin sa kotse ng kapatid ko pag uwi, Six Threat siya eh. Tapos ako parang Mot. Lamang talaga si Six Threat doon.
lamang si Six Thread sa battle kasi base naman dun sa mga consistent na battle niya, sa bawat ladder match na dinaanan niya, puro magaganda yung battle na pinakita niya. Stunning performance. So, magaling siya umanggulo, magaling siya sa makuha yung attention ng tao, makuha niya yung emosyon, not only the attention but alam mo yung emosyon, para pag bitaw ng punchline niya, oo nga, ganon. Kasi, isa sa paraan para makonvince mo yung tao, it's not just the punchline. Ang pinakamabigat is papaano mo makukuha yung emosyon ng tao sa ilang linya mo at pagdating sa dulo, mapapaano sila, oo nga, yung makakatch mo ng emosyon nila, sabay the result, crowd reaction. Doon magaling si Six Thread. Kay Mot naman, si Mot, alam naman natin, hindi marami naging controversial bago makarating ng final si Mot. Pero yung huling laban niya, tumatak din talaga yon sa laban niya sa Davao. Oo, so ang ganda ng performance niya doon. Yun yung sinasabi nating Mot na lumabas talaga yung laban niya kay Lanceta. Pero nung first and second, naging controversial yung laban niya kay Jay Black. Lalo dito sa Manila mapabattle. So, merong sigurong mga 60 to 70% ng crowd kanya. Dahil yun, malapit sa Cavite. Halos lahat din ng mga fans ni Mot siguro dito sa Manila. At isa pa, merong si Mot na factor na pag bumitaw nung talagang trademark ni Mot, yung mga baliktaran, malalalim na Tagalog, hindi mo mapipigilan yung taong mapawaw. Isa pa, crowd favorite si Mot. Yun. So, magiging parang kahit mahina yung bara ni Mot, magiging overrated o kasi nga gusto ng tao si Mot. Pero hindi mo rin maitatanggi na magaling talaga si Mot. 'Di ba? Kaya masabi ko, very unpredictable ang battle na to. Pero kung based on sa mga previous battle nila, sa consistency, lamang si Six Thread. Kayo mga tol, ano masasabi nyo? Paki-comment below naman mga opinion nyo. At huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para sa maraming video. Maraming salamat!